Dahil sa state of calamity na ngayon ang mga bayan ng Malapatan at Glan sa Sarangani kasunod ng magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes. Ilang kalsada ron ang hindi muna pinadaraanan dahil sa pinsalang tinamurin sa lindol. May unang balita live si Maki Pulido. Maki. Igan, dito sa General Santos City ay balik na ang kuryente. Nakita natin na marami na rin sa mga negosyo na nagsara matapos yung malakas na lindol ay nagbukas na kahapon. Sa probinsya naman ng Sarangani ay marami sa mga residente ay nangangailangan ng maiinom na tubig, pagkain. Malaking bahagi rin ng probinsya ang wala pa rin kuryente, pati na signal ng telepono. So napakahirap marating ng bayan ng Glan sa probinsya ng Sarangani dahil sa mga sirang tulay at kalsada. Tila binali ng malakas na pagyanig ang mga poste ng gusaling ito sa Malapatan, Sarangani. Delivery truck driver ang kumuha ng video. Mabuti na lang lumabas sandali ang driver noong tumama ang magnitude 7.8 na lindol. Wala namang nasaktan dahil sarado pa ang grocery store noong mga oras na yon. Napadapa at napaiyak naman ang mga estudyante sa isang eskwelahan sa barangay Upper Suyan. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Malapatan na ayon sa PHIVOLCS ay naranasan ang intensity 8 na pinakamalakas na intensity na idinulot ng lindol. Matapos ang lindol, umangat na ang bahagi ng Sapu-Masla Bridge nang masira ang beam nito sa ilalim. Dahil dito ay pinagbabawal na itong daanan ng mga tao at sasakyan. Dahil hindi na matawiran yung tulay, ang ginagamit na ay yung mga maliliit na bangka o itong tinatawag nilang alul. Dito sa alul na isasakay nila yung mga motorsiklo para makatawid dito sa ilog. So ang singil dito, pwede naman yung tao, kaso 50 pesos per head. Kung motorsiklo ang isasakay mo, 100 pesos isa. State of calamity na rin sa bayan ng Glan, Sarangani. Ang sasakyang ito nagulungan ng malalaking tipak ng bato. Ligtas naman ang driver. Paglampas ng arko, mga naglalakihang bato mula sa gumuhong bahagi ng bundok ang humarang sa kalsada. Kung titignan ninyo, ito putol na itong highway, butas na talaga siya. Hindi na talaga yan madaraanan. Maliban dito sa landslide, na natakpan yung kalsada na hindi pa nakli-clear. May mga portions na talaga nitong kalsada na butas-butas na. Itong portion na to ng kalsada, biyak na talaga. In fact, maliban sa napakalaking butas na to kung saan naghiwalay na yung kalsada, banda rito, kung makikita ninyo, umangat na itong portion ng kalsadang to. Well, may butas dito, kailangan daw mag-ingat. Ito, kung titignan ninyo, umangat na itong portion ng kalsadang to. Hindi na talaga madaraanan kahit na maklear pa yung landslide sa bahaging yon. Ayon kay Glan Mayor Victor James Yap, sa inisyal na report, aabot sa 20 ang namatay sa kanilang bayan dahil sa lindol. 3 sa mga biktima, mag-iina ni Roldan Dante. Nang lumindol, nadaganan daw ng pader ang 2 anak niya, 8 months at 3 years old, pati ang kanyang misis. Nagtratrabaho noon sa bukid si Roldan kaya hindi na niya naabutang buhay ang mag-iina. Ang iniisip ko, yung pamilya ko, yung unang nalagay sa isip ko. Hindi ako maka-uwi dito kaya ang dalan ba? Daan. Na landslide, ma'am. Oh, hindi ako makauwi nang dito. Tumakbo ako dito. Niambak po to sa kuan. Tumalon pa ako, hindi ko matanggap. Tubig at pagkain ang kailangan ngayon ng mga taga-Glan. Problema ang kawalan ng kuryente at signal ng cellphone. Hindi ko na sila in-evacuate kasi yung evacuation center ko nasira noong 2023. Humingi akong funding, hindi ako binigyan ng funding. So nasira ngayon, wala na akong mapaglagyan ng evacuation. Hindi pa raw nakakabangon ang kanilang bayan mula sa lindol noong 2023. Ngayon, mas mapaminsala pa ang tumama roon.
Gumuho naman ang riprap sa bayan ng Maasim, kaya isang lane lang muna ang nadaraanan sa National Highway sa Barangay Tinoto. Muntik ding tamaan ng bahagi ng riprap ang mga bahay sa ibaba nito. Naitala ang epicenter ng lindol 32 kilometers mula sa Maasim. Nangangamba ngayon si Maasim Mayor Zyrex Pacquiao kung sakaling muling lumindol o umulan doon. Gusto na itong ipaabot sa Department of Works and Highways nga matagaan nila og as soon as possible nga action temporarily or any ways of para ma-prevent nga mudako pa ang damage. Sa ngayon, nanatili ang 60 pamilya sa evacuation center sa Barangay Poblasyon. Takot pa rin silang bumalik sa kanilang mga tahanan dahil sa aftershocks. Patuloy ang koordinasyon ng munisipyo sa mga ahensya ng gobyerno para matulungan ang mga apektadong residente. Sa bisa naman ng executive order, nagpatupad si Sarangani Governor Rogelio Pacquiao ng province-wide emergency measures para tugunan ang epekto ng lindol. Para magamit yung kanilang calamity funds ay nagdeklara na rin ng state of calamity ang mga bayan ng Alabel, Malapatan, maging ang bayan ng Glan. Igan? Maki, doon sa mga nireport mo isolated na lugar, ano plano ng pamahalaan para mahatiran sila ng tulong? Dun sa mga local government, at least sa mga lokal na pamahalaan, yan nga talaga yung kanilang inaapela. Tulong mula sa national government, lalo na halimbawa dun sa bayan ng Glan, ay napakahirap marating dahil nga dun sa mga sirang tulay at kanilang mga kalsada. Tapos pati delivery of goods, dahil dyan sa mga sirang tulay at kalsada na yan, syempre ay hindi makarating. So ngayon ang pinaka-kinakailangan nila ay tubig at pagkain na malapit na nga raw maubos yung kanilang mga pagkain doon dahil nagkaroon ng panic buying. So madaling naubos yung mga binebenta doon sa kanilang mga tindahan. So I think yan yung sinasabi kahapon ng mga nakausap natin na barangay officials, pati na ng mayor sa bayan ng Glan. Ang tulong na kailangan talaga nila ngayon ay tulong mula sa national government, Igan. Sa pag-ikot mo, Maki, dyan sa lugar kahapon, ano yung nakita mong pangangailangan ng biktima ng lindol? Ang lagi nilang sinasabi, Igan, tubig na maiinom. Number one, bago nila sabihin yung pagkain, yung tubig kasi, sabi ko, paano po kung nauuhaw na kayo, talagang tinitipid nila dahil daw yung tubig nila sa balon ay hindi na nila mainom dahil medyo madumi yung nakukuha nilang tubig sa balon. So, yun yung pangunahing pangangailangan nila, tubig na maiinom. Ngayon dun sa pagkain, kung may mabibili ka, problema. Kung may pambili ka, problema rin. Kasi nga, marami dun sa mga negosyo, sarado. Pero primarily, ang problema rin wala kasi silang pinagkakakitaan ngayon. So, hindi sila makapunta sa bukid para magtrabaho. So, wala rin silang pambili ng makakain. Kaya, yan yung pangalawa sa kanilang inaapela, Igan. Maraming salamat at mag-ingat ka, Maki Pulido.